So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. No? Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. And tayo magbibigay ng isang kakaibang reaction po ngayon guys dahil napadaan po sa wall ng aking YT po itong upload ni Lola Glow. Nako, mawalang galang sa'yo Lola Glow. Pero gusto ko lang magbigay ng reaction or opinion sa iyong title po at saka sa iyong thumbnail na kung saan nakalagay sa iyong thumbnail ay Edu, lumabas na ang baho. Naka po, may tinatago nga bang baho itong si Kalingap Edu na lumabas na at malalaman natin yan lahat guys mamaya-maya lang po kung ano yung talagang kwento ko bakit nilagay ni Lola Glo sa kanyang thumbnail. Ito po, Edu, lumabas na ang baho at may karugtong pa yan guys. May ambag pala ang sponsor sa pagbili niya ng kanyang sasakyan. So yan guys, so ito ay tungkol na naman po sa sasakyan at siguro may iba pa, malalaman din natin yan guys. And ito pa, ang pinaka-title niya guys ha. Ang pinaka-title, Edu, binuking ng sponsor. Nako, matindi ito, sponsor na naman. So yan guys, susamahan po ninyo ako hanggang dulo at bigyan po natin ng reaction itong video upload ni Lola Glow. Kaya mawalang galang sa iyo Lola Glow at ako ay magbibigay ng reaction tungkol dito kung talaga nga bang may itinatago na baho itong si Kalingap Edu na lumabas na at kung totoo bang siya mismo ang binuking ng sponsor. So, malalamin natin yan sa iyong kwento, sa iyong vlog na ito. So guys, samahan po niyo ako dito at magbigay tayo ng reaction. Let's go! So yan guys, at pakinggan natin ang mga ilang part ng vlog po ni Lola Glo po at ating bigyan po ng reaction. Ito po yung kanyang So pakinggan po natin. So yan. May nag-comment na si Kalingap Ido ay hindi daw nanghihingi sa mga sponsor. So yan guys, so may nag-comment nga daw na hindi nanghihingi itong si Kalingap Edu sa mga sponsor. Siguro ito ay sa live ni Hayats po So yan guys, so sundan pa rin po natin to. At may nabanggit din about nga sa sasakyan. So yan guys, so ang pinaka dito, ang pinakapunto talaga ng concern ni Lola Glo ay tungkol sa sasakyan nga po na binili ni Kalingap Edu na kung matatandaan ninyo, ito ay nangyari about 2 years ago pa 2 years ago pa ito at kasama nga din niya doon si Dalaga at siya nga yung unang isinakay nga daw doon. Ay, nasa video pala yon. Nasa video pala yon guys. Kaya hindi daw. Kumbaga napanood natin yan sa upload po ni Kalinga Prab. So ituloy po natin. Ngayon, may isang sponsor na pumasok. So yun guys, so sa live ni Hayats po meron daw isang sponsor na pumasok mismo sa live po. So pakinggan pa natin. Sa live ni Hayats Mix Vlog. Ayun, si Hayats Mix Vlog. Dahil So yun guys, narinig nyo? Si daw, binabanggit dito ni Lola Glow na pumasok na isang sponsor sa live ni Hayats ay walang iba kundi si Tita Lydia. Ito ay matagal na ring sponsor po ni ni Kalingap Edu at ito ay aking natatandaan din. So pakinggan natin kung anong sasabihin. nasaktan siya doon sa sinabi ng isang supporters ni So yun, nasaktan daw si Tita Lydia po sa sinabi ng isang supporter. Kung kanino mga supporter yan, malamang ay Kalingap Edu po Ano nga ba sinabi? Kalingap Ido na hindi nang hihingi si Kalingap Ido at yung sasakyan ay sarili niya, lumabas ngayon si Tita Lydia. Grabe. So ibig sabihin guys, yung pala ang dito yung nag-comment na isang supporter pala ang talagang involved dito, no? Na
dahil sa sinabi nung nag-comment na yon na sarili daw ni Kalingap Edu ng pinambili sa sasakyan at hindi nga daw ito nanghihingi sa mga sponsors. May katotohanan po ba yan lahat yan? At alam naman natin minsan, no, hindi ko naman sinasabi na palagi ay tayo ay nagbabase lamang madalas sa ano po ano sa mga video na ating napapanood kapag ka may binanggit na nanghihingi or nagpaparinig yan mabibigyan natin ng reaction yan na ito ay nanghihingi o nananawagan po ano pero pagka ano po naman pagka sinabi na may nagbigay ibig sabihin kusa na ibinigay ganoon po ang ating pamantayan po ano sa ating mga pagre-reaction no. Na huwag mong sabihin, Adonis, So yun guys, ang pangalan nung nag-comment ay Adonis. Adonis guys. So tuloy. na ang sasakyan, wala akong ambag. So yun, sinasabi dito ni Tita Lydia na may ambag siya sa pinambili ng sasakyan ni Kalingap Edu. Ngayon na nga yung Honda na BRV po ano, noong 2 years ago. So yan. So tuloy muna natin. Kay Ido. At bukod pa, sa dyan sa sasakyan, may binibigay pa yan every month si Tita Lydia. So yun, so bukod pa raw sa sasakyan ay may binibigay pa si Tita Lydia na monthly na binibigay kay Kalingap Edu, siguro pinang tutulong ni Kalingap Edu sa kanyang mga beneficiaries. No? So yun guys, kung iintindihin po natin, ay hindi naman si Kalingap Edu ang direkta na sinasabihan dito, kundi mismo yung nag-comment na nagngangalan nga po na Adonis. Pero bakit ganun naman ang title at thumbnail ni Lola Glow guys no. Medyo medyo hindi dapat siguro ang nakalagay dito Adonis lumabas na ang baho, nagsisinungaling. Siguro actually wala naman po akong pakialam doon. Yun nga lang ay hindi naman masama na punahin natin yung mga ganitong bagay kasi isa rin naman tayo reactor, 'di po ba? At nag-a-analyze din naman po tayo. So yan guys at itinanggi nga ba ni Kalingap Edu guys na may ambag si Tita Lydia dito sa pagbili niya ng kanyang sasakyan. So mamaya-maya lang guys no ay may pakikinggan po tayo na isang video clip kung pinasalamatan nga ba ni Kalingap Edu si Tita Lydia nung time na nandun sila sa kasa ng Honda at kasalukuyan na ay inaayos yung papeles sa binibili na Honda BRV. So yan, mamaya-maya pakinggan po natin yung video na yun guys, no? Pero ito lang naman yung ano ko dito. Ito lang yung gusto kong punayin dito na parang ibinagsak ni Lola Glo ayon sa kanyang title at thumbnail kay Kalingap Edu, hindi dun sa mismong nag-comment, no? Na hindi ko tinuturuan ha, hindi ko tinuturuan, pero sa aking ano lang, kung pagtutugmain mo po kasi yung title at saka yung thumbnail at saka yung nilalaman ng video ay magkaiba. Kumbaga, dito sa thumbnail tsaka title ay si Kalingap Edu ang pinupunto. Whereas, kung pakikinggan nyo at panonoorin nyo, yung video ay yung nag-comment no sa live ni Hayats ang pinatutungkulan naman po nung sponsor na sinasabi na walang iba kundi si Tita Lydia no. So ayun lang naman po ang akin at kung tatanungin niyo guys no. Ako mismo bilang isang reactor at content creator, ako po ay maiintindihan ko kung bakit ginagawa ng mga content creator itong mga ganito na mga title, mga thumbnail na ganito, no? Kasi kung guys ay kung ang ilalagay po diyan is yung sinabi ko kanina na kunyari yung mismong pinatutungkulan diyan
ay yung nag-comment ay medyo hindi masyadong mabigat ang dating sa mga manunood po ano, malamang na hindi papansinin ng mga netizens. Kaya ilalagay talaga kung sino yung mga sabihin na nating sikat na mga ano po ano na personalidad na mas kilala po ng mga netizens. Ngayon magiging curious yung mga netizens ay talagang panonoorin po nila ano. At yung iba naman po na hindi talaga walang time na manood at mabasa lang nila, makita lang nila yung title tsaka thumbnail, mag-iiba po kaagad yung kanilang impression sa tao na pinatutungkulan. Na kahit hindi naman pala siya yon ay sasama, ano? Sasama ang tingin po nila dun sa tao na kagaya ni Kalingap Edu, no? Nagigets niyo po ba yung ibig kong sabihin, guys? Kumbaga, eh, may halong ano to eh, may halong clickbait, sabihin na natin ganun, no? Grabe. At ayan nyo guys, sa mga susunod, gayahin din natin yan para mapanood din ng ating mga ina-upload, no? Kasi sa kasalukuyan, talagang ano to eh, matindi ang marami ang nambabatikos dito kay Kalingap Edu. Kaya iisipin ka agad ng mga netizens na siya talaga yung totoo na may lumabas na baho. Ano bang baho yung tinatago ni Kalingap Edu, no? Meron ba siyang dine-deny? Meron ba siyang itinatago tungkol sa pagbili niya ng kanyang sasakyan? So, yan guys, yun lang naman ang aking point dito, ano, na magkaiba yung title, sama na natin yung thumbnail, at saka yung nilalaman, no? Magkaiba sila. So, yan lang. Kumbaga, eh, may pagka-konting malicious o kaya misleading ng kaunti. And, kagaya na sabi ko, kung puro mga content creator lang ang makakapanood, madaling intindihin yan. Kaya lang, yung mga netizens, yan, sigurado, konti lang ang makakaintindi niyan, guys. So, ngayon, panoorin po natin itong video clip na kung saan ay nung time na binili or nilabas sa kasa ni Nakalingap Edu at ni Nakalingap Rab and yung mga ibang tropa kung may pinasalamatan ba si Kalingap Edu, binanggit ba niya ang pangalan ni Tita Lydia. So panoorin po natin ito guys, so let's go. So yan sa mga na-achieve mo ngayon, Insan, sino yung mga pinapasalamatan mo sa mga nangyari sa'yo ngayon? Ngayon, may sasakyan ka na. Oo. Siyempre, Grabe. siyempre ako na pinaano ko, salamat mo ng Diyos, siyempre. Tama. Wala tayo kung wala sila, ang Diyos. Tapos sunod, siyempre, sila Kuya Val, sila Yun. Tatenda Vlog, sila Kalinga Prab. Siyempre sila nag-ano sa atin para mag-vlog eh. Nag-push, no? Nag-push sa atin para Dati, ang in-apply niya lang sa akin, ano lang, tamang cameraman lang, staff lang. Pero syempre tayo, hindi naman pwedeng ganun lang. Para kung umangat ako, umangat kami, dapat sila din. Salamat. Diba? Kaya ngayon, yan, congrats kay San Eds at marami na rin sumusuporta sa kanya. Anong gusto mo Salamat. sabihin doon? Oo nga. Kasi may sarili ka na rin community, yung sumusuporta sa'yo, may mga grupo. Grabe, hindi ko community yun, guys. Sa Kalingap yun. Ayo, Alingap community. Kalingap pa rin yun. Pero sumusuporta sa'yo. Oh, Anong gusto mo sabihin thank you so much po sa pag-support sa channel ko kahit ano lang kahit ganito lang simple tayo lang, no? simple lang Simple talagang nakakatulong ano. pa rin tayo. Thank you sa inyo kasi hindi ko ma-achieve yung ganitong klaseng yung mga privilege na ganito, yung makatulong, yung makuha yung mga ganitong klaseng bagay kasi di na parang di na normal to sa ang laking bagay nito sa. Thank you so much. And saka magpapasalamat din ako kay Tita Lydia saka Tita Gina. Yan, mga Nagbigay ng sponsor. Pasalamatan ng mga Thank you po sponsor. sa inyo. Thank you po. So, ayun po. Grabe. So yun guys, no? At napakalinaw po ang mga binanggit ni Kalingap Edu kung sino yung mga dapat pasalamatan sa mga achievements na natatamo po ni Kalingap Edu po at malinaw na malinaw po kaya nilagyan ko na rin po ng caption para yung mga hindi makakarinig ay maaaring mababasa po nila na pinasalamatan niya itong si Tita Lydia, no? At hindi lang si Tita Lydia pinasalamatan niya, kasama na rin dyan si Tita Gina. So yan guys, no?
So, uulitin natin ng slow motion yan para mas lalo pong marinig at maintindihan ng mga netizens para naman po maklaro, no? Maklaro kung talaga nga bang si Kalingap Edo nga ba ang talagang pinatutungkulan whereas yung isang ano naman nag-comment lang sa live ang talagang naging dahilan kung bakit nasaktan ng sponsor nga ni Kalingap Edo guys na walang iba kundi si Tita Lydia po ano. So yan, ulitin po natin. So yan guys. Saka salamat din ako kay Tita Lydia, saka Tita Gina. Ayan, mga Nagbigay ng sponsor. Pasalamatan ng mga Thank you po sponsor. sa inyo. Thank you po. So, ayun po. Grabe. So yun, at mukhang malinaw naman po guys, no? Malinaw na malinaw ang ating narinig at ating napanood na talagang hindi nakalimutan ni Kalingap Edu na pasalamatan itong si Tita Lydia. So ibig sabihin guys, hindi man binanggit na si Tita Lydia ay nag-ambag sa kanyang ipinambili, pero nandyan sila ngayon sa kasa ng Honda at binibili ngayong sasakyan at dyan mismo ay nagtanong si Kalingap Rab kung sino ang mga dapat pasalamatan. So ibig sabihin ay tungkol sa sa lahat na po sa lahat na 'yan. And nasabi nga na achievement, so yung sasakyan ay kasama sa kanya ang pagkakaroon ng sasakyan, unang car po niya ay kasama na rin 'yan sa kanyang achievement sa buhay. And narinig naman po natin na napakalinaw ang pagkakabanggit ni Kalingap Edu sa pangalan po ni Tita Lydia at Tita Gina. Bukod po sa mga naunang pinasalamatan niya na walang iba kundi yan, mga Team Kalingap. Siyempre, hindi naman siya makakarating sa kanyang kinaroroonan sa ngayon kung hindi dahil sa pag-invite sa kanya na mag-join sa Kalingap. At ang unang, simpleng-simple lang pala, yung unang plano dati para sa kanya ay isang maging cameraman lang, no? Hanggang sa unti-unti, naging vlogger na rin po siya. So, yan po guys. And hoping na medyo naintindihan po natin ngayon ang ating na hindi po si Kalingap Edu ang naging dahilan ng pagka ni Tita Lydia po yun po ay ang nag-comment sa live ni Hayats na nagsabi na hindi nga nanghihingi si Kalingap Edu at hindi rin at wala naman sinabi na hindi nagbigay si Tita Lydia po at ang pagkakasabi yata doon ay sarili lang ni Kalingap Edu. Pero ito, ang katibayan guys, napakalinaw na binanggit ni Kalingap Edu ang pangalan ni Tita Lydia at Tita Gina bukod po sa lahat ng dapat ng pasalamatan guys, no? So yan guys, so shout out po sa lahat and patuloy lang po nating suportahan ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, and Kalingap Rab guys. So ito muli ang inyong lingkod at nagsasabi na God bless po sa lahat. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka pwede pong pindutin nyo na rin po yung subscribe button. And wag din po natin kalimutang pindutin ang notification bell para sa mga susunod po nating mga uploads ay ma-inform po kayo. So yun lang po guys. So hanggang sa muli. Babay po muna pansamantala. Bye.